Hello mga kaibigan, today pag-uusapan natin ng isang sobrang relevant na topic. Lalo na ngayon na halos lahat ay online na, ang electronic signatures sa government transactions. Legal ba ito? Tatanggapin ba ng gobyerno? May batas ba talaga? Sagutin natin lahat yan, so let's go. Merong nagtanong, pwede ba talaga ang electronic signature sa government forms, lalo na kung hindi makapirma ng mano-mano o wet signature? Ang sagot, yes. Pwede at may legal basis tayo dyan. Sa totoo lang, noong June 14, 2000 pa, nilagdaan ng Electronic Commerce Act o ang Republic Act 8792 at naging epektibo ng 15 days pagkatapos ng publication. Imagine, may batas na tayo about digital documents before pa maging uso ang Zoom meetings at digital nomads. So ano ang sinasabi ng batas? Sa Republic Act 8792, klarong sinabi na ang electronic documents ay katumbas ng paper documents at ang electronic signatures ay pwedeng katumbas ng actual signatures. Kailangan lang ma-prove na yung signature ay talagang sayo. Ginawa mo yon para magpirma talaga at maayos ang proseso ng pagkakasign. Basta ganon. Legally binding na yan. At para lalong paigtingin, meron din tayong Rules on Electronic Evidence na nilabas ng Supreme Court noong 2001. Ang sabi kung authenticated ang electronic signature, tatanggapin ito sa korte at considered na original document ang electronic file. Hindi na kailangan ng papel para lang masabing valid. May mga Supreme Court cases na rin tayong nagko-confirm para rito. Example, sa kasong Bagumbayan versus Comelec, sinabi ng Supreme Court na valid ang digital signature sa PCOS machines. Sa kasong Kapalya versus Comelec, pinatibay pa nila na ang digital process na nagpapakita ng identity at intent ay sapat na bilang signature. At sa AES Watch case, kinikilala rin ang electronic signatures bilang valid under the law. So yes, may jurisprudence na tayo, meaning may basihan na sa mga past decisions. Hindi lang ito theory ha, ginagamit na ito ng mga government agencies. Ang BIR tinatanggap na ang electronic signed forms and affidavits. Ang SEC tumatanggap ng audited financial statements na electronically signed. Sa mga LGUs, gamit na ang DICT Backup Electronic Signature Systems, pati SSS, GSIS at PhilHealth. May mga online claims na pwede na ang electronic signature. So hindi lang ito future, ito ay now na. Paano kung mag-file ka ng claim for compensation like benefits, reimbursement, or refund sa gobyerno pero wala kang access sa scanner o printer para makapirma? Pwede mo nang gamitin ang electronic signature as long as maayos ang authentication nito. May presumption sa batas na valid ang electronic signature hanggat walang ebidensyang fake or peke ito. Kaya yes, tanggap ito sa mga government claims. Siyempre may best practices tayo. Una, gumamit ng legit na platform like Unawa, DocuSign, or DICT, PNP, KI. Pangalawa, capture ang metadata tulad ng time, date, at digital certificate. At pangatlo, gumawa ng sworn statement na ikaw talaga ang pumirma. Ikaapat, kung medyo sensitive ang dokumento, mas maganda kung may electronic notarization. Ito ay para siguradong tatanggapin at hindi mababaliwala sa kahit anong legal process. So to wrap it up, yes, legal na ang electronic signature sa Pilipinas under Republic Act 8792 and it's backed up by the court rules at Supreme Court cases. Tinatanggap na sa government claims and documents. At habang tumatagal, nagiging standard na talaga ito. Ang mahalaga, make sure maayos ang pagkakagawa ng electronic signature at sumusunod ka sa proper process. With that, you're legally protected and digitally empowered. Salamat and keep signing smart digitally. This is JM and again remember, I will always be your law companion.